Walang tiket. Bumili na ng tiket. Pupunta sa Shengcheng. Hindi pupunta ako sa Jingcheng. Sa Jingcheng, 100 piso. Kulang ang pera mo. Nasaan ang nanay mo? Wala ang nanay ko. Anong sasakyan mo? Baba ka na. Ate, pakiusap. Hayaan mo muna akong sumakay papuntang Shengcheng. Pupunta ako para hanapin ang tatay ko. Wala nang usap. Kung walang pera, hindi makakasakay. Baba. Ate, hindi ako manloloko. Ang tatay ko ay nasa Jingcheng, ang pinakamayamang tao. Tiyak na babayaran ka niya. Pinakamayamang tao. Sino ang tatay mo? Ang tatay ko ay si Guyan Chen. Si Guyan Chen, ang pinakamayaman sa Jingcheng, ang tatay mo, bata. Tanungin mo ang lahat ng tao sa Jingcheng. Sino ang hindi gustong tawagin siyang tatay? Bata pa lang, sinungaling na. Hindi ako nagsisinungaling, si Guyan Chen talaga ang tatay ko. Sige, palayasin na siya. Huwag sayangin ang oras ng lahat. Lumayas ka na, sinungaling na bata. Papa, huwag kang umalis. Hintayin mo ako. Mama, sino yan ay walang kwenta. Hindi mahanap si Papa. Yan, tumakbo ka muna bukas. Hahanapin kita ni Mama. Kung hindi mo naabutan si Mama, hanapin mo ang tatay mo. Siya ang tatay mo. Ang pangalan niya ay Guyan Chen. Yan, huwag umiyak. Maging matapang. Kailangang mahanap ang tatay. Hinihintay ako ni Mama na iligtas siya. Yan si Papa. Yan Chen pagkatapos ng Jingje, 30 taon ka na. Dapat ka nang mag-asawa. Pwede bang huwag mong titigan ang mga papel mo? Tumingin ka naman sa mga babae. Wala akong interes sa mga babae. Edi, mag-uwi ka ng bata, 1 taon, maaari nang gumawa ng bata. Ginoong Gu, Ginang, may isang bata. Palaging hinahabol ang sasakyan natin. Parang may sinisigaw. Ang batang ito ay kamukha ni Yan Chen. Ihinto mo ang kotse. Papa? Hindi ako ang tatay mo. Huwag mong takutin ang bata. Ang batang ito, talagang noong bata ka, kamukhang kamukha mo. Baka anak mo ito. Imposible. Bakit imposible? Mabait na bata. Sabihin mo kay Lola, sino ang nag-utos sa iyo na hanapin si tatay? Si Mommy ang nag-utos sa akin. Ang pangalan ng nanay ko ay Suwaning. Tatay, ito ang pinapabigay sa akin ni Mommy para sa iyo, tatay. Bilisan mo at iligtas si Mommy, ibebenta na si Mommy. Siya iyon. Suwaneng. Ito ang sahod mo noong nakaraang buwan, 3,000. Maganda. 1 buwan na lang makakapagbayad na ako ng tuition, tita. Wala nang dahilan para pilitin akong huminto sa pag-aaral at mag-asawa. Salamat, amo. Waning, ang ganda mo. Sayang naman, 3,000 lang ang kinikita mo. Kung gusto mo, bibigyan kita ng magandang paraan. 1 gabi lang makakakuha ka ng ganito kalaki. Utseng. Wuwan. Pumasok ka lang sa bahay na iyon, makakakuha ka ng 50,000 bilang bayad. Kung pinalad ka at napili ka ni Guye, tiyak na aangat ang iyong buhay. Hindi lang 50,000 maging 5 milyon. Maliit lang iyon. Ano sa tingin mo? Hindi ba nag-aalala ka sa tuition sa kolehiyo? Subukan mo kaya? Salamat, tagapamahala. Pero gusto ko lang kumita sa sarili kong trabaho. Mauna na akong magtrabaho. Nagpapaka-inosente ka? Tingnan ko muna kung ano na ang napili ni Ginoong Gu. Umalis na kayo. Ginoong Gu. Yung 5 para kay Ginoong Gu ay pawang pinili ng matandang ginang ng maigi. Hindi pa ba kayo nasisiyahan? Mga ordinaryong babae. Dalhin ng alak. Opo. Papadalhan ko po kayo ng alak agad.
Waning, gusto ni Ginoong Gu ng alak. Dali, ihatid mo na. Sige, pupunta na ako agad. Matagal na ang pumipili ang ginang. Lahat ng uri ng babae ay nandyan na. Kulang na lang ang ganitong klaseng inosente. Siguro baka sakaling magustuhan ni Ginoong Gu. Ginoong Gu, ano po ang nangyari? Ano po ang nangyari? Ikaw? Ano ang pangalan mo? Ako si Suwaning. Ginoong Gu, pakawalan niyo ako. Kakaiba. Ang babaeng ito ay nasa aking mga bisig. Wala akong nararamdamang pag-ayaw, pagkasuklam. Suwaning. Si. Manatili ka rito ngayong gabi, ikaw. Pabayaan mo ako. Naghatid lang ako ng alak. Hindi ako ganyan. Nagkakamali kayo. Huwag mo akong paglaruan. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Sabihin mo, magkano ang gusto mong bayad? Sinabi ko na, mali ka. Talagang hindi ako para dyan. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Naisip mo na ba kung magkano? Dalhin mo ang Jade sa bahay ng Gu. Bibigyan ka ng pera ng mayordomo. Kahit 3, ayaw ko ng marumi mong pera. Ang babaeng iyon. Naglakas loob siya ng hindi ko alam. Mga anak ng aking anak. Nasaan ang nanay mo? San Gunay gusto niyang ipakasal si Mommy sa isang matandang lolo tatay. Puntahan mo at iligtas si Mommy. Anak, Pumunta sa ospital? Mommy, iligtas si Mommy. Agad na mag-ayos ng paternity test at saka, alamin kung nasaan si Suwaning ngayon. Nian. Nasaan ka ngayon? Ligtas ka ba? Nahanap mo ba ang iyong tatay? Biao Jie, dumating na ang sasakyan ng pamilya Kian. Tara na, sumakay na sa palangkin. Wala kayong pagkakataon. Yung matandang lalaki, nakapag-asawa na ng 8 beses. Namatay ang 3 o 4 na asawa. Kahit mamatay ako, hindi ako magpapakasal diyan. Sinta, huwag kang magpakatanga. Ang dote ng pamilya Chian, nasa account ko na, kung hindi ka magpapakasal, paano mag-aasawa si Yauting natin? Kailangan mong magpakasal. Kailangan mong magpakasal, kahit ayaw mo. Itali ninyo siya, isakay sa sasakyan. Kahit mamatay siya ngayon, kailangan siyang mamatay sa kama ng pamilya Kian. Pakawalan mo ako, pakawalan. Gu Yanchen, halika at iligtas mo ako. Siguradong ang batang ito ay maraming pinagdaan ng hirap. Hindi rin alam kung siya ba talaga ang apo ko. Pero, nararamdaman mo ba na sobrang kamukha niya si Ayaw? Ginoong Gu, Madam, lumabas na ang resulta ng DNA test. Siya. Talaga ang anak ko. Ang galing! May apo na ako sa tuhod! Pero, sino ba talaga ang nanay ng batang ito? Bakit hindi mo to naikwento sa akin? Yung gold digger na babae. Ayokong magkaroon ng koneksyon sa kanya. Gold digger. Pero sa pakiramdam ko, hindi naman. Pumunta ka agad sa hotel at mag-imbestiga. Tingnan mo ang nangyari 6 na taon na ang nakalipas. Ano ba talaga ang nangyari? Oo, Lola, bakit kailangan mo pang gawin iyan? Yan Chen, pag-isipan mong mabuti. Kung siya talaga ay gold digger, pwede sana siyang mabuntis at lumapit sa iyo para humingi ng pera o kahit magpakasal sa iyo. Bakit pa niya kailangang mag-isa na alagaan ang bata at magdusa ng maraming taon?
At saka, itong munting apo ko sa tuhod, sa murang edad, ay alam na gawin ang lahat para may magligtas sa nanay niya. Dahil dito, hindi ako naniniwala na si Su Waning ay babaeng pera lang ang habol. Ang bait ni Nian, siguradong maganda ang pagtuturo ng nanay niya. Nanay, iligtas si nanay. Mahal, maging mabait ka. Siguradong ililigtas ni Lola si Mommy. Ang batang walang ina ay parang damo. Yan Chen, alang-alang sa bata, kailangan mo ring imbestigahan ng lubusan bago ka magdesisyon. Ginoong Gu, naimbestiga ko na ang lahat. Si Suwaning, Ay hindi babae na inilaan ni Madam. kung gayon, bakit siya pumasok noon? Dinalhan kanya ng alak. Sinabi ko na sa iyo na mali ka. Hindi talaga ako ang gumagawa ng ganoon. Kaya pala hindi siya nagsinungaling sa akin. Kaya ito ay isang pagkakamali. Ang isang inosenteng dalaga, inakala mong babaeng inilaan ko, inapi mo siya, at hindi mo siya pinanagutan. Ikaw na walang hiya, bakit ka nakatulala diyan? Hindi ka pa ba pupunta para sunduin ang asawa ng apo ko? Kung ang manugang ko ay magkaroon ng anumang kapahamakan, hindi kita papatawarin. Ihanda ang sasakyan. Akala ko talaga mali ang pagkakaintindi ko sa kanya. Dinala ko na sa'yo ang tao. Pinaghirapan ko yan. Dapat dagdagan mo ng 20,000 ang bayad sa paghatid. Maliit na bagay ang pera. Ang mahalaga ay ang tao. Huwag mo akong lokohin. Birhen pa ba siya? Oo naman. Hindi, nanganak na ako. Anong sinabi mo? Sabi ko nanganak na ako. Hindi ako bagay sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Kapag pinakawalan mo ako, ibabalik ko sa'yo ang bigay singsing. Papatayin kita. Anong sinasabi mo, mahal ko? Pupunta ako dyan at pupunitin ang bibig mo. Hindi ako nagsisinungaling. Ang tatay ng anak ko ay ang presidente ng Gu Group, Gu Yanchen. Darating siya para iligtas ako. Ang laki ng bibig mo. Sino ba si Guyanchen? Malaking tao. Karapat-dapat ka bang magkaanak sa kanya? Hindi ko alam kung kanino. Nanganak ng isang cute. At nananaginip ka pa. Lao Chen. Gumastos ka ng 20,000. Bumili ka ng baliw. Mahal ko. Gumastos ako ng 20,000. Bumili ako ng birhen. Pero ang nakuha ko ay isang basurang babae. Kuya Kian, kahit nanganak na itong babae, ilang taon na siyang hindi nakahawak ng lalaki. Parang birhen din ang pakiramdam niyan. Kung ayaw mong maniwala, subukan mo muna. Siye, malas ko. Ngayon, matutulog muna ako sa'yo. Huwag mo akong hawakan. Labag sa batas to. Batas, binili kita. Ako ang batas dito. Lumayas ka. Mahal ko, nilait mo pa ako. Kakainin kita. Mami, hahanapin ko si Daddy para iligtas ka. Gu Yanchen, halika't iligtas mo ako. Suwaning. Sino? Ang nanakit. Siya? Sino ka? Ano pakialam mo? Bulag ang mata mo. Walang galang kay Guzong. Anong guzong? Akala mo ikaw si Guyan Chen. Bastos ka. Yao Ting, bitawan mo ako. Su Waning, ang cute mo. Huwag kang magpanggap. Sa labas, nang aakit ka ng ibang lalaki, naglakas loob ka pang pumunta dito. Ayaw mo na ng magandang buhay mo? Ito ang inayos mo para kay Suwaning? Ako ano? Siya na may anak sa iba. Segunda mano, buti nga kung may gustong magpakasal sa kanya. Ibaba mo agad ang tao. Kung hindi, 200,000 ang dote. Bayaran mo ako. Sa paningin mo, si Suwaning ay para lang kagamitan para kumita ng pera. Ano pa? Wala siyang tatay, nanay, at kapatid, at nagkaroon pa ng anak sa iba. Pabigat sa akin sa loob ng ilang taon. Manggolekta ako ng konting interes, ano?
Kunin ang 3. Ligpitin sila. Ang paghihirap ni Suwaning. Gusto ko sila. Magbayad ng 100 beses. Maawa ka. Suwaning, ang pretty boy mo ay nanakit sa akin. Maghintay ka, hindi kita tatantanan. Gu Yanchen. Ikaw talaga. Ako ito, huwag kang matakot, isasama kita pa uwi. Nasaan ako? Gising-gising ka na. Gu Yanchen. Nasaan si Nyanyan? Nakita mo na ba siya? Nasaan siya ngayon? Huwag kang magmadali. Nasa tabi mo lang si Nyanyan, inaalagaan siya ng lola ko. Nasa ospital din si Nyanyan. Anong nangyari sa kanya? Huwag kang mag-alala, maayos naman si Nyanyan. Natutulog. Ikaw naman. Sabi ng doktor, may mild kang concussion. Magpahinga ka munang mabuti. Mamaya sa gabi, sabay nating puntahan ang anak natin. Ana? Oo, ang anak natin. Ginoo Gu. Noong mga panahong iyon, mali ka talaga. Hindi talaga ako. Pasensya na, noong araw, kasalanan ko. Paglabas mo ng ospital, magpapakasal tayo agad. Hindi. Hindi kita pinipilit magpakasal. Gusto ko lang sabihin sa'yo, hindi ako ganoong klase ng tao. Talagang nagkakamali ka sa akin. Alam ko. Gusto ko lang panagutan ka at ang bata. Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko sa iyo ang nararapat. Gu Yanchen. Ang pakakasal sa akin ay dahil sa responsibilidad pero hindi talaga tayo magkaiba ng mundo. Nanay, Niyan. Walang kwenta ang nanay mo. Hindi kita naprotektahan. huwag kang umiyak, nanay. Si Nian ay malaki na. Kaya nang protektahan si nanay. Pinuri ako ni Lola sa tuhod na ako ay pinakamatapang, pinakamatalino. Lola sa tuhod. Tama si Nian. Ang galing-galing ng Nian natin. Ginanggo. Bakit ako tatawaging Ginanggu? Tawagin mo akong Lola. Ikaw, pasaway. Ang tagal na. Bakit hindi mo pa nahanap ang mapapangasawa mo? Waning, alam ko na ang mga nakaraan. Ang pamilya naming Gu ay nagkasala sa iyo at sa bata. Pero huwag kang mag-alala. Simula ngayon, ikaw at si Nyanyan ay hindi na magdurusa kahit kaunti. Ang pamilya Gu ay siguradong magiging mabuti, ay magbibigay ng kabayaran sa inyo. Tama ba, Yanshin? Mami, gusto ni Nian ng daddy ang mga bata sa kindergarten. Pinagtatawanan ako, sinasabing ako, ay batang walang daddy, kawawang bata na walang daddy. Ipapakita ko sa kanila na may daddy ako. Ang Nyanyan natin ay hindi isang kawawang bata. Si Nyanyan ay ang munting prinsesa ng pamilya Gu, ang pinakamamahal na apo sa tuhod ni Lola. Waning, bigyan mo ako ng pagkakataon na bumawi sa iyo, pwede? Maligayang pagbabalik, Miss at Munting Miss. Mami, ang bahay ni daddy ay napakalaki, napakaganda. Simula ngayon bahay niyo na rin ito. Tara, uwi na tayo. Nakauwi na kayo sa wakas. Kasal na ba? Oo, nakuha na. Mabuti, napakabuti. Simula ngayon, tayong lahat ay isa ng tunay na pamilya. Tara, Waning, uuwi na tayo Nyanyan. May inihanda pa si Lola para sa iyo, maraming regalo. Nian, halika, tingnan mo ang pinili ni Lola para sa iyo na mga damit pambabae, mga alahas. Gusto mo ba? Salamat, Lola, gusto ko po. Mabuti kung nagustuhan mo, Nian. Sa susunod, bibili pa si Lola para sa iyo ng mas marami at mas magagandang damit. Yan makakuha ng ganitong karaming pagmamahal. Napakabuti. Tiyak na mas magiging masaya siya kaysa sa akin. Hindi lang ang bata ang mayroon. May inihanda rin akong regalo para sa iyo. May regalo rin ako. Siyempre, dalhin mo lahat dito. Ito. Sobra naman. Hindi naman, konti lang. Inayos na ni Yanchen para sa iyo. Ang sikat na fashion designer sa buong mundo. Gagawa siya ng daan-daang set para sa iyo. Ginang, ang mga damit at alahas ng Ginang, saan ihahatid? Siyempre, sa kwarto ni Yanchen.
Si Wan Ning ay maninirahan kasama si Yan Chen. Maninirahan magkasama. Siyempre naman, kakalabas mo lang sa ospital. Mahina pa ang katawan mo. Sa gabi, kung gusto mong uminom ng tubig o ano pa, si Yan Chen ang mag-aalaga sa iyo. Pero, Oo, pwede. Ikaw na ang bahala kay Wan Ning. Mag-ingat. pasensya na. Huwag kang mahiya, umupo ka. Simula noong gabing iyon, hindi na ako naging ganito kalapit sa kahit sinong lalaki. Kung si Guyan Chen ay hihingin iyon, Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga ng husto. Kaya matulog ka ng maaga ngayong gabi. hindi pa ako pwede. Nasa regla ako. Wala kang dapat ipag-alala, wala akong ganyang intensyon. Gusto lang kitang palaging magpahinga, para gumaling ka agad. Ikaw ang matulog sa kama, ako ang matutulog sa sofa. Suwaning, ano bang iniisip mo? Ang gabing iyon ay isang aksidente lang. Ang isang taong tulad ni Guyan Chen ay hindi talaga magkakagusto sa iyo. Ang mga pangyayari sa nakaraang 2 araw. Parang panaginip lang ang lahat. Napangasawa ko si Guyan Chen. Bigla akong nagutom. Sa totoo lang, ang swerte ng ginang, nakapang-asawa pa ng ating binata, umangat ang kanyang katayuan. Anong ginang? Isang pokpok na umakyat sa higon. Swerte lang at nagkaanak. Tama, siya, taga-probinsya. Akala niya talaga. Ang binata ay natatakot lang para sa bata, baka hindi sanay kung biglang mawalan ng nanay. Sa huli, tiyak na iiwan siya. Magpapakasal sa isang dalagang mayaman at pantay ang estado. Bahala na, bago lang ako sa pamilya Gu. Mas mabuting iwasan ang gulo. Huminahon ka, boses mo. Baka may makarinig. Kung sakali. Ginang, Ano pong ginagawa ninyo dito? ako'y gutom. Gusto ko lang kumain. Ang pamilya Go ay may sariling patakaran. Anong oras na? Wala nang pagkain ngayon. Pasensya na. Hindi ko alam ang patakarang ito. Nakaabala ako sa inyo. Walang hiyang mga akit. Akala niya importante siya. Ang patakaran ng pamilya Gu. Kailan ba desisyon ba ng isang katulong? Gu Yanchen. Ginoo, hindi ko po iyon ibig sabihin. Lalaban ka pa ba? Pasensya na po, Ginoo. Ako po ang may kasalanan. Kanino ka dapat humingi ng tawad? Hindi mo ba alam? Alam ko. Ma'am, nagkamali lang ako kanina dahil sa kalituhan. Hindi ko na uulitin. Maawa ka naman po, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Huwag kang maawa. Pinangahas ang kanyang apihin. Kailangan niyang magbayad. Magsino? Gino. Tawagin lahat ng mga katulong. Magtipon agad sa sala. Ang lakas ng loob mo. Pinangahasan mong alimurahin ang manugang ko. Tampal. Ako po ang may kasalanan. Masama ang dila ko. Nagkamali ako. Walang galang kay ma'am. Dapat siyang parusahan ng matindi. Itapon siya palabas ng pamilya Gu. Bawal na siyang pumasok sa kabisera. Opo, Ginang. Ginoo, alam ko na ang pagkakamali ko. Ginoo. Sino man ang mga has na walang galang kay ma'am, ang kapalaran niya ay 10 beses na mas masakit. Opo, Ginoo.
Salamat sa pagtanggol mo sa akin. Bahagi ito ng aking tungkulin. Ikaw ang manugang ng pamilya Gu. Sino man ang mga has na apihin ka, ay kalaban ng pamilya Gu. Tama si Yanchen. Sa susunod, kung may mangahas ulit na walang pakundangan, gantihan mo siya ng husto. Nandito kami ni Yanchen para suportahan ka. Nakalimutan ko nakakasalita ko lang. Nakalimutan kong gutom ka na. Teka, ako na ang magluluto. Lulutuan kita ng pagkain. Wag na, wag na. Ako na lang. Huwag ka nang mahiya kay Lola. Ikaw talaga. Hintayin mo na lang kumain. Tulungan mo ako. Matuto kang magluto para sa asawa mo. Si. Anong tingin-tingin? Parang hindi ka pa nakakain? Tapos na kayo magluto? Hindi nyo man lang inayos ang kusina? Mga babaeng walang kwenta? Karapat-dapat ba kayong kumain sa hapag? Anak, kumain ka ng marami. Hindi ko akalain na isang araw may magluluto rin para sa akin. Pero, ang pamilya Gu at ako ay langit at lupa ang layo. Karapat dapat ba talaga ako sa kabutihang ito? Waning. Sa ngayon, kainin mo na lang ito. Bukas, pupunta tayo sa Zyuntay at kakain ng masarap. Ziyuntay. Iyon ang pinakamagandang restaurant sa Kabisera. Sabi nila, isang mesa ay nagkakahalaga ng 50,000 pataas. 50,000 lang. Kahit 5 milyon. Basta gusto mo, Lola ay magdadala sa iyo araw-araw. Ang social. Nakarating ako sa Ziyuntay para kumain. Ito ang dati kong pangarap na hindi ko man lang pinangarap. Mama, sina Lola at Tatay naghihintay ba sa loob para sa atin? Sabi ng lola mo, siya at ang tatay mo mag-aayos muna ng mabuti. Tara, pumasok na tayo dali. Para di sila mainip. Hindi ko inaasahan na si Mr. Gu ngayon ay personal na nagdala ng buong pamilya para kumain dito sa atin. Talagang isang karangalan. Kung tutuusin, ang lugar natin dito ay ang pinakamagandang hotel sa buong syudad. Ito ay itinuturing na nakakonekta sa mga elite. Baka makilala ko pa si Gu Yanchen. Dumating na. Suwaning, ikaw pala? Chen Qian, Talaga ikaw pala? anong ginagawa mo rito? Kumakain lang ako rito. Ikaw lang ba ang kakain dito? Suwaning, ito ay Ziyuntay, ang pinakamagandang hotel sa buong Kabisera. Para lang sa mayayaman, hindi para sa mahirap na tulad mo. Huwag kang maliit ng tingin sa tao. Dumating talaga ako para kumain. Sabi mo maliit ako ng tingin sa tao. Tara, ipapakilala ko kayo sa kanya. Siya ay dating kaklase ko sa kolehiyo. Sikat siya bilang pinakamahirap na estudyante sa buong paaralan. At siya ay huminto dahil nabuntis bago ikasal. Ano sa tingin ninyo? Tingin ninyo ang ganitong tao? Kaya bang kumain sa Ziyuntay natin? Siya ba ay karapat-dapat? Ang gastos sa hapag na ito, simula sa 500,000, ang mahirap na tulad niya, baka kahit 500, hindi niya kayang ilabas. Hindi lang mahirap, mayabang pa. Tingnan ninyo siya. Nakasuot pa ng peking mamahaling damit. Mukhang basura na nagkakahalaga ng 9 piso. Umalis ka na agad. Kailangan ko pang asikasuhin ang presidente ng Gu Corporation at ang kanyang asawa. Huwag ka nang makialam. Ang taong dapat mong asikasuhin ay ako. Ako ang asawa ng presidente ng Gu. Ako ang asawa ng presidente ng Gu. Ano ang sinabi mo? Ikaw ang asawa ng presidente ng Gu? Oh. Suwaning, gusto mo bang maging mayaman na parang baliw? Ang presidente ng Gu Corporation, karapat-dapat ka bang magpanggap na asawa? Nakakatawa. Isang basura galing probinsya at naglakas loob kang sabihin na ikaw ang asawa ni Presidente Gu. Kung malaman ito ni Presidente Gu, siguradong sasampalin niya ang bibig mo. Asawa ni Presidente Gu? Saan siya nakakuha ng kapal ng mukha para sabihin iyon? Sa itsura niyang makaluma at bobo. Kahit na pumunta siya sa pamilya Gu para maging katulong na mag-scrub ng toilet,
hindi siya tatanggapin ng pamilya Gu. Huwag niyong sabihin yan sa nanay ko. Totoo ang sinasabi ng nanay ko. Ang tatay ko ay si Gu Yanchen. Dito talaga kami kumakain. Masamang halimbawa ng magulang. Sa murang edad, anong hindi magandang natutunan? Sumunod ka sa nanay mo sa panloloko. Magiging isang maliit na cute. Lakas loob mo akong sinaktan? Hindi lang kita sasaktan. Gagawin ko pa na si Gu Yanchen ang magtuturo sa iyo ng leksyon. Itong walang pakundangan na tao. Hayaan mo siyang manakit. Tingnan natin kung matatawag ba niya si Gu Yanchen. Teka lang. Oy, Yanchen, Tumawag talaga siya? Hindi naman totoo ang sinabi niya, di ba? Hindi mo naman talaga akala. Talagang tumatawag siya kay President Gu, di ba? nandito na ako. Suwaning, ang kapal ng mukha mo. Chen Qian, Bawal masaktan ng nanay ko. Umalis ka. Nian. Nanay, masakit ang braso ko. ikaw ang asawa ng anak ng Gu. Sino ang maglalakas loob na saktan ka? Ibig sabihin, kalaban nila ang pamilya Gu. Suwaning, hinahampas mo ako? Lalapit ka sa anak ko. Ikaw ang pinaparusahan ko. Ang tapang mo. Hawakan mo siya. Bitawan mo ako. Teritoryo ko ito. Ikaw, isang pulubi. Tapang mong magsalita. Ngayon, bibigyan kita ng leksyon. Gu Yanshan, bilisaw mo. Tagapamahala. May mamahaling kotse sa labas ng pinto. Siguro si Mr. Gu na iyon. Swerte mo. Mamaya na kitang pagalitan. Bilisan ninyo itong pulubi. Itulak sa likod. Huwag nating hayaan na matawa si Mr. Gu. Lumayas ka, maging maayos ka. Ang gwapo naman, at napakayaman pa. Sayang, at maaga siyang nag-asawa. Kung hindi, sa ganda ng ating tagapamahala, siguradong makukuha niya. Ano ba ang sinasabi mo? Kayo si Mr. Gu, di ba? Anong nangyayari? Tatay, inapi nila si nanay. Inaapi ka nila. Weh, Hawakan ninyo sila para sa akin. Mali lang. To kanina lang kami nagbibiro kay Suwaning. At saka si Suwaning, ang unang nanakit sa akin. Pinalo ka ng asawa ko ay isang karangalan para sa'yo. Lalakas loob kang mang-api sa asawa ko, ikaw ang naghahanap ng gulo. Sige, awayin ninyo siya. Mommy, natatakot ako. Nian, huwag kang matakot. Nandito si Mommy. Pero, si Daddy ay napakasama at nakakatakot, parang si Lola. Lalakas loob mong bigyan ang batang iyon ng karne na binili ko? Yanchen, tigilan mo na ang pag-aaway. Natatakot si Nian. Tigilan na ninyo ang lahat. Ang utang na ito babayaran ko kayo sa susunod. Tapos na. Ginoong Gu, talaga namang pinoprotektahan niya ang babaeng iyon? Totoo ba ang sinabi niya? Talaga bang siya ang asawa ni Ginoong Gu? Ay nako, Eddie, tayo ang pangatlo? Paano naman mangyayari iyon?
Ang isang malaking tao na tulad ni Gu Yanchen, paano niya magugustuhan si Suwaning? Sige, naintindihan ko na. Ano ang kinakatakutan? Ang taong iyon kanina ay hindi talaga si Ginoong Gu. Kakakuha ko lang ng abiso. Si Ginoong Gu ay may mahalagang bagay. Hindi siya darating ngayon. Kaya kanina, Sino ba talaga ang lalaking iyon? kailangan mo pa bang itanong? Tiyak na yun ang sugar daddy ni Suwaning. Kumusta si Nian? Ayos lang, medyo natakot lang. Okay na siya paggising. Kasalanan ko ito. Ang tiyuhin ng lolo ko. Na-stroke at na-ospital. Isinama ko si Lola. Para dalawin siya. Hindi ako nakaabot na sabihin sa'yo. Nasaktan ka ba nila? Wala, at nakaganti pa ako. Ginoong Gu, Babalik ako mamaya. Tigil, tigil. Nian, gising na. Nanay, natatakot si Nian. Huwag kang matakot. Nandito si nanay. Nanay! Yung mga masasamang tao ngayon, bakit hindi sila naniniwala na ako ay anak ni tatay? At pinagmumura pa tayo at sinaktan tayo? Dahil masasama sila. Walang utang na loob. At saka, ngayon, ginawa ni tatay yon para protektahan ka. Kaya naging mahigpit siya. Mahal na mahal ka niya. Huwag kang matakot kay tatay, ha? Mahal ni tatay si Nian. Si Nian ay hindi natatakot kay tatay. Nanay, nasan si tatay? Gusto ko siyang kasama. Tatawagin ko si tatay para pumasok. Mr. Gu. Yung singsing pangkasal na pinagawa ninyo ay tapos na ang disenyo. Sabi ng designer, sigurado siya na bibigyan ang magiging may bahay ng pamilya Gu ng isang malaking sorpresa. Yung singsing pangkasal. Pero kasal na kami. Kanino pa magpo-propose si Gu Yanchen? Si Ginoo ay natatakot lang para sa bata, na biglang mawawalan ng nanay, hindi sanay. Tiyak, naiiwan niya siya. Pakakasalan ng isang babae na may tamang katayuan. Bakit? Makikipaghiwalay ba sa akin si Gu Yanchen? Kumusta si Nawaning at Nian? Wala siyang problema. Nagising siya isang beses. Ngayon, natutulog na naman siya. Mukha kang hindi maganda. May sakit ka ba? Wala. Mabuti naman. Uuwi muna ako sa opisina. Mamayang gabi, may sasabihin ako sa iyo. Sa gabi, si Gu Yanchen ano ang sasabihin niya sa akin? Papaalisin ba niya ako? Ginoong Gu, yung mga taong nang insulto sa ginang ngayon natukoy na ang kanilang mga pagkakakilanlan. Ang pinuno ay si Chen Chen. Ang Ziyuntay ay pag-aari ng kanyang ama. Mga walang kwenta. At nangahas silang apihin ang babae ko. Iutos na bilhin ang Ziyuntay. At saka, gawin ang singsing sa loob ng isang linggo. Ilipat sa susunod na linggo ang salo-salo sa Ziyuntay. At saka, bigyan din si Chen Qian at ang kanyang ama ng imbitasyon. Ginoong Gu, gusto mong ipahayag ng maaga sa lahat ang pagkakakilanlan ng ginang at ng munting binibini at bigyan si Chen Qian ng magandang leksyon. Ang aking asawa ay hindi ko papayagang insultuhin ni Numan. At saka, tapos na ba ang kwintas na gusto ko? Ayon sa inyong utos, ang iyong jade pendant ay ginawang kwintas. Alam ng lahat na ang jade pendant na ito ay simbolo ninyo. Ngayon, ibinigay ninyo ito sa ginang bilang anting-anting. Talagang inilagay ninyo ang ginang sa puso ninyo. Asawa ko na siya. Ang dapat ibigay sa kanya, ibibigay ko naman lahat. Bukod sa ginang, ito ang unang beses na nakakita ako na kayo ay nagmamalasakit ng husto sa isang babae. Ang babae ko syempre, nasa puso ko. Ang huli na. Hindi pa umuuwi si Gu Yanchen. Ano kaya ang sasabihin niya sa akin? Waneng.
nakauwi ka na. Mag-ingat sa sipon. Ako na. Yanchen? Sinabi mo kaninang hapon na may sasabihin ka sa akin mamayang gabi. Ano iyon? May ibibigay ako sa'yo. Ano iyon? Yade. Huwag gumalaw. Isuot mo ito palagi. Huwag mong tatanggalin. Gu Yanchen, bakit mo ulit binigay sa akin ang jade? Anong ibig niyang sabihin? Dalhin lahat ito sa dressing room. Mag-ingat. Ang halaga ng mga alahas na ito ay 100 million. Kung may magkamali, hindi namin kayang panagutan. Master, Bakit ka bumili ng napakaraming alahas? lahat para sa paghahanda ngayong handaan. Siyempre. Kumuha pa ang master ng sikat na designer. Nagpa-design ng malaking diamante para sa proposal. Nagkakahalaga ng 100 million para sa araw na ito. Kaya pala ang master. Inimbita ang lahat ng mayayamang pamilya sa Jingcheng. Inimbita lahat. Hanggang ground. Pero sa ating pamilya, mayroon na bang asawa ang master? Bakit magpo-propose pa ang master? Huwag magtanong ng hindi dapat. Sige, Niyan. Tara, dalhin kita ni Mommy sa ibang lugar para maglaro. Sige. So si Gu Yanchen magpo-propose ngayon? Mas mabuti nang huwag ko siyang abalahin. sabi ng munting ginang, binilhan kanya ng magandang bagong damit, pinaagapan kanyang magbihis. Mami, pupunta ako kay Lola isusuot ang bagong damit. Si Ginang, malapit nang magsimula ang handaan, ihatid ko kayo. Hindi na. May iba pa akong gagawin. Dalhin ninyo si Nyan. Paano naman iyon? Inutusan ng binata. Kailangan mong dumalo. Naiintindihan ko. Pupunta na lang ako mag-isa. Mukhang dapat na akong magising sa panaginip na ito. Tatay, ang galing mo talaga. Nagagawa mong papasukin ang Gu Corporation. Bilhin ang hotel natin. Ngayon, ikaw ay naging mataas na opisyal ng Gu Corporation. Siyempre. Noong panahon na iyon, si Assistant Chin ang pumirma ng kontrata sa akin. Napakabait niya sa akin. Maya-maya, ipakikilala ni tatay si Assistant Chin sa iyo. Sino bang gustong makilala ang mga empleyadong iyon? Tatay, gusto kong makilala si CEO Gu. Tulungan mo akong mag-isip ng paraan. Anong klaseng tao si CEO Gu? Hindi ko pa siya nakita. Saan ako kukuha ng paraan para sa iyo? Tatay, humanap ka ng paraan. Isipin mo, ang isang mayamang tulad ni CEO Gu, posible bang isang babae lang ang kanyang kasama? Kung makilala ko si CEO Gu, May punto ka, mamaya, tatay. Magsasabi kay Assistant Chin na humanap ng paraan. Suwaning. Bakit siya na naman? Bakit siya nandito? Baka nagtatrabaho siya bilang katulong sa pamilya Gu. Kilala mo siya? Tingnan mo ang suot niya, hindi naman mukhang katulong. Peke lang ang suot niya. Noong nakaraang linggo, pumunta siya sa ating Ziyuntay. Siya ang nagpanggap na asawa ni Ji. Gu. Tara, puntahan natin siya, Suwaning. Noong nakaraan, sa harap ko paulit-ulit mong sinabi na ikaw ang asawa ni Ji Gu ngayon, sa harap ng maraming tao. Kaya mo bang ipakilala muli ang iyong sarili? Tigilan mo na yan. Paano siya magiging asawa ni Ji Gu? Tingnan mo ang pagiging magulo niya. Ang sabihin nakatulong siya sa pamilya. Gu, pabor pa sa kanya iyon. Tama, sa tingin ko, siya ay tagalinis ng bakuran sa pamilya Gu. Araw-araw nangangarap na maging prinsesa. Ang baho ng katulong, nakakadiri. Tama na. Ngayon, maraming tao ang dumalo sa handaan ni Ji Gu, bibigyan kita ng konting dignidad. Para matuto ka rito. Gutom na ako, dalhan mo ako ng cake. Wala ka bang sariling kamay? Hindi ako katulong. Ano ka? Mahalagang panauhin na inanyayahan ni Ji Gu. Huwag kang mangarap. Bilisan mo, dalhin mo ang cake sa akin. Kung hindi, ipapaputok kita ni Ji Gu. Tama na, Gu Yanchen. Tiyak na pinapahalagahan ang handaan na ito. Hindi ako pwedeng gumawa ng gulo.
CJ, dito. Masyadong mataas ang pagkakataas. Luhod ka at dalhin mo sa akin. Chen Qian. Sabi ko, hindi ako katulong. Huwag kang masyadong sobra. Isang maliit na katulong lang. Lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa akin. Ako ay bisita ni Jigu. Kaya halos kasing halaga ko ang amo mo. Ngayon ay, ituturo ko sa iyo ang tamang asal. Para malaman mo, Kung paano maging aso ng mayayaman. Chen Qian. Huwag mo akong apihin ng sobra. Nagalit ka agad. Ikaw ay nagkaanak ng wala sa kasal. At nagkunwari ka pa. Bilang asawa ni Jigu. Ang kapal ng mukha mo. Lakas ng loob mong hawakan ng anak ko. Papatayin kita. Suwaning. Hindi ko talaga maintindihan. Ikaw na taga-bukid. Anong pinagmamalaki mo sa harap ko? Ikaw ay putik sa ilalim ng aking paa. Mas mabuti pa ang aso ko kaysa sa iyo. Maniwala ka man o hindi. Totoo na hindi ako katulong ng pamilya Gu. Tingnan ninyo, matigas pa rin ang ulo niya. Sabihin mo sa akin. Kung hindi ka katulong, ano ka? Suwaning? Hindi ba dati kang mayabang? Ngayon, sa harap ng maraming mayayamang pamilya, hindi ka na kayang magyabang. Ikaw, ang cute mo talaga. Ikaw ay isang walang hiyang mistress. Hindi. Tingnan ninyo kung ano iyon. Hindi ba iyon ang Jade na ID ni Jigu? Ang Jade ni Jigu. Bakit nasa kanya? Baka siya ang asawa ni Jigu. Ginang Gu, tutulungan kitang tumayo ngayon din. Tatay, baliw ka ba? Paano siya magiging ginanggu? Pero ang Jade pendant sa kanyang kuwintas, ito ang tanda ni Ginoong Gu. Ang palawit na batong Jade ay kay Ginoong Gu. Pero iyon ba ay kumakatawan? Siya ba ang asawa ni Ginoong Gu? Posible kaya na siya ang nagnakaw ng jade pendant. Chen Qian, huwag kang mag-akusa ng walang batayan. Ang singsing na ito ay talagang ibinigay sa akin ni Guyan Chen. Ako ngayon ang legal na asawa ni Guyan Chen. Narinig niyo na ba lahat? Siya, isang babaeng taga-bukid at nanganak pa ng pabigat. Sa okasyong ito, talaga namang naglalakas loob na sabihin siya ang ginanggu. Nakatawa ka, ginanggu, wala bang salamin sa bahay ninyo, pero may ihi naman siguro kayo. Hindi ka man lang tumingin sa sarili mo? Ginanggu, karapat-dapat ka ba? Seguridad. Bilisan niyong palabasin na ang baliw na babaeng ito. Kayo ang mga baliw. Ako talaga ay, ang asawa ni Guyan Chen. Huwag na rin kayong makipag-usap pa sa baliw na ito. Siya ang nagnakaw ng palawit na batong jade ni Ginoong Gu. Para magpanggap na ginanggu. Isuli mo na ang Jade Pendant. Isuli mo na ang Jade Pendant. Pumunta ka sa mental hospital. Bitawan mo. Ito ay talagang kay Guyan Chen ibinigay sa akin. Ikaw, walang hiya ka. Ngayon, ako na ang magtuturo sa iyo ng leksyon para kay Ginoong Gu. Tingnan natin kung magpapanggap ka pa. Asawa ni Ginoong Gu. Tigil. Waning. Nanay. Kumusta ka na? Dumating ka na. Ikaw na naman, ikaw ay masamang tao. Inapi mo na naman ang nanay ko. Ang maliit na sinungaling ay tumutulong sa malaking sinungaling. At ikaw, tumutulong ka pa rin sa kanya ngayon. Alam mo ba? Naglakas loob pa siyang nakawin ang jade ni Mr. Gu. Mag-ingat ka. Didisiplinahin ka rin ni Mr. Gu mamaya. Sino ang nagsabi sa iyo na ninakaw niya ang Jade? Hindi ninakaw. Ibinigay ba ni Mr. Gu? Huwag kang magpakatanga. Hindi mo pa alam, di ba? Sa likod mo, nagpapanggap siyang asawa ni Mr. Gu. Wala ka sa kanyang paningin. Huwag mong isipin, na dahil may mokong na tumutulong sa'yo, pakakawalan na kita. Ngayon, kung hindi mo ibabalik ang pag-aari ni Mr. Gu, sasaktan ko kayong dalawa ng mokong na yan. Ang lakas ng loob ninyong magsalita ng ganyan sa harapan ko. Talaga kayong naghahanap ng gulo. Sinasabi mong naghahanap kami ng gulo. Sa tingin ko, ang totoo,
Ikaw ang naghahanap ng gulo. Sasabihin ko sa iyo, ang tatay ko ay isang executive sa Gu Corporation. Ako ay isang mahalagang bisita na inanyayahan ni Mr. Gu. Kayo dalawa, luhod agad sa harapan ko at humingi ng tawad. Kung hindi, iuulat ko ito. Kay Assistant Chin, sa oras na iyon, kayong dalawa ay magkakaproblema. Assistant Kin. Mr. Gu. Assistant Chin, ikaw, ano ang tawag mo sa kanya, Mr. Gu? Mga bulag na asong hayop, naglakas loob kayong manggulo kay Mr. Gu at sa binibini. Ikaw si Mr. Go. Kung ganoon, si Suwaning talaga ang ginang Gu. Sir Gu, kanina, hindi kita nakilala. Patawarin mo po ako. Maawa ka po. Sir Gu, hindi ko na uulitin. Tanga dapat kayong humingi ng tawad kay Ginang. Wan Ning, alam kong mali ako. Dahil magkaklase tayo. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon, okay? Magkaklase tayo. Paulit-ulit mo akong binabastos, bakit hindi mo naalala na magkaklase tayo? Putulin ang kanang kamay nila, palayasin sila sa kumpanya, at ipaalam sa lahat. Lahat ng kumpanya sa buong syudad. Wag na wag silang tatanggapin kahit saan, opo. Pasensya na. Nasira ko ang party mo. Ako dapat ang humingi ng tawad. Iniisip ko lang na bigyan ka ng sorpresa sa party, pero nakalimutan ko ang iba. Ano? Sorpresa para sa akin? Nanay, ang handaan na ito ay talagang inorganisa ni tatay para sa iyo. Handaan para sa akin ito. Hindi nga. Itong babaeng taga-probinsya talaga pala siyang si Ginang Gu. Oo nga, ewan ko ba kung ano nasa isip ni Jigo. Napangasawa niya itong babaeng hindi marunong makisama, at nagkaanak pa sila. Ipapakilala ko. Siya. Si Wanlin. Ang asawa ko, si Gu Yanchen. Ang ginang ng pamilya Gu, kaya ang mga nang insulto sa asawa ko. Lahat sila, palayasin. Lahat ng pamilya. Permanenteng nasa blacklist ng Gu. Maawa kayo, Ginang. Kapag nalaman ng tatay ko na nainsulto kita, papatayin niya ako. Nasa iyo na yan. Ilabas na. Salamat. Ikaw ang asawa ko. Natural lang na alagaan kita. Samahan si Ginang sa dressing room. Ang sorpresang gusto kong ibigay sa iyo ay simula pa lang. Ginang, ito po ay mula kay G. Gu ang gown na ginawa para sa inyo. Pakisuot po. Pagkatapos niyong magbihis, binibini, ako na ang mag-aayos ng makeup ninyo. Inutusan ni Mr. Go na siguraduhin na kayo ay maging sa handaan ngayong gabi, ang pinakamagandang babae. Hindi ko akalaing ang handaan na ito ay para pala sa akin. Si Gu Yanchen, anong sorpresa kaya ang ibibigay niya sa akin? Wow, napakaganda naman. Kaya pala pinakasalan siya ni Mr. Gu. Ngayon naiintindihan ko na. Waning. Ang ganda mo talaga. Ikaw ang bida ng handaan na ito. Deserve mo. Akala ko, gusto mong sa handaan na ito mag-propose sa tunay na Mrs. Gu. Gusto ko nga mag-propose. Pero ang gusto kong pakasalan ay ikaw. Si Yanchen na bata, laging ginagawa pero hindi sinasabi. Sa salita ng mga kabataan ay isang lalaking walang romansa. Ang handaan ng proposal, inihanda niya ito ng matagal. Pero ang sorpresa ay muntik nang maging takot. Ma'am, ang ating boss ko ay talagang Inilagay ka sa kanyang puso.
Hindi lang siya kumuha ng international designer. Gumawa ng singsing para sa iyo, Goon, at ang pamana ng pamilya Gu ginawang kwintas. Ibinigay sa'yo. Hindi ko naisip na si Yanchen ay gagawa ng ganito karami para sa akin. Mami, bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Si Yanchen ba may hindi ka ba nagustuhan sa kanya? Ayaw mo bang pakasalan siya? Hindi. Oo, gusto ko. Huwag kang mag-alala. Mamahalin kita habang buhay. Ngayon ay pagod ka buong araw. Magpahinga ka ng maaga. Ito. Ay sorpresa mo rin? Malamang gawa ni Lola. Pero, sa tingin ko angkop ito. Natapos na. Kailangan pa ako para sa mahalagang hakbang na ito. Lola, ang ating pamilyang Gu, malapit nang maging masaya ang pamilya. Sana nga. Wag. Hindi pa handa. Ako. Noong isilang ko si Yan. Nagkaroon ng peklat sa tiyan. Warning. Ako ang nagpahirap sa'yo. Mula ngayon, doble ang kabutihan ko sa'yo. Si Gu Yanchen ay talagang guwapo. Bakit ang aga mong nagising? Ako. Mukhang ako kagabi. Hindi pa sapat ang pagsisikap. Wag. Gabi na. Tiyak na naiinip na si Lola. Huwag mag-alala. Gusto ni Lola na. Huwag tayong lumitaw, kahit isang araw. Ituloy natin mamayang gabi. Ang gusto mo, binata. Binata. Dinala na ni Dr. Ge. Iwan mo sa may pinto. Oh, Ano iyon? Malalaman mo na agad. Higa ka na. Higa ka ng maayos. Bakit? Ano ba ito? Ito ang hiniling ko kay Geshenyi na lotion para sa balat na ginawa para sa iyo. Pwede nitong alisin ang mga lumang peklat. Wanning, noong ikaw ay mahina, wala ako sa tabi mo, at hindi kita natulungan. Kaya gusto kong gawin ang lahat para mabayaran ka. Ayaw kong ang peklat na ito ay maging pasanin sa iyong puso. Si Gu Yanchen ay napakamaasikaso at napakamalumanay. Siguro talaga ang langit ay nagbigay sa akin ng kaligayahan. Sine? Bukas, lalagyan kita ulit. Magaling ka. Kahapon hindi ka nakatulog ng maayos. Matulog ka pa ng konti. Ikaw? Pupunta ako kay Lola para matuto ng mga diskarte. Para maagang maging independent sa pagluluto, para makapagluto ako ng masarap para sa iyo. Dahil nakuha na natin ang marriage certificate, kailan mo dadalahin si Wanning para makita siya?
Siya? Sino ang tinutukoy ni Lola? Pag-iisipan ko pa ito. Kung tutuusin, kailangan ng tamang oras para sila magkita. Bilisan mo. Kasi hindi lang siya ang may bahay na nag-aalaga ng pamilya, siya rin ang pinakamahalagang tao sa iyo. Ang may bahay ng tahanan. Ang pinakamahalagang tao ni Gu Yanchen. Baka naman. Si Gu Yanchen ay may ibang babae. Baka, ang mga kabutihan ni Gu Yanchen sa akin ay para lang sa responsibilidad. Ako ang nagdulot sa iyo ng paghihirap. Mula ngayon, dodoblehin ko ang pag-aalaga ko sa iyo. Hindi pwede. Nagkamali ako ng pagkakaintindi kay Gu Yanchen dati. Sa pagkakataong ito, kailangan kong tanungin siya ng malinaw muna. Yanchen, Wanning, may konting trabaho sa kumpanya. Ako ang bahala. Tandaan mong kumain. Yanchen, pupunta ako sa opisina mo ngayon. May gusto akong sabihin sa'yo ng harapan. Ipagpapatuloy. Ginoo, may masamang balita. Kanina pang misis mo. Pakawalan mo ako, Suya Oting. Ano ba ang gusto ninyong gawin? Ano? Ate, lumayas ka lang, sumama sa ibang lalaki. Ang problemang iniwan mo, hindi ka bumalik para ayusin. Sino ang aayos? Dahil sa'yo, nabali ang binti ko. Muntik nang mawala ang angkan ni Yao Ting. Si Kuya Kian ay naniningil ng utang. Ang mga pagkalugi na ito lahat ay dapat mong bayaran. Magkano ang gusto ninyong pera? 5 milyon lang. 5 milyon. Bakit hindi ka na lang magnakaw? 5 milyon ang hinihingi ko. Maamo pa nga ako eh. Nakapangasawa ka ng pinakamayaman sa Beijing, si Gu Yanchen, at nag-aanak ka pa sa kanya. Tiyak na marami kang perang nakuha. Sinasabi ko sa'yo, ngayong araw, kung hindi ka magbabayad ng aming pagkalugi, huwag kang aasang makakalabas ng pintong ito. Wala akong ganoong karaming pera. Kahit may pera, hindi ko ibibigay sa inyo. Pakawalan mo ako, kung hindi, tatawag ako ng pulis. Sa pagkakataong iyon, pinalad ka lang nakatakas. Ngayon, hindi ka na makakatakas, kahit may pakpak ka. Ate, bakit mo naman ginagawa ito sa sarili mo? 5 milyon lang naman. Ibigay mo agad sa amin, at humingi ka kay Gu Yanchen, di ba? Ginagawa ninyo ito sa akin. Alam ni Gu Yanchen. Hindi kayo titigilan. Nagbanta ka pa sa amin. Natatakot ako ah. Sabihin mo, kapag natakot ako, mangunginig ang kamay ko sa maganda mong mukha. Maglalagay ako ng ilang hiwa. Gugustuhin ka pa ba ni Gu Yanchen? Tinawagan ka ni Gu Yanchen. Hindi mo naman gusto na pag nakita kanya ulit, ang iyong magandang syota ay maging isang demonyita. Mukhang kung hindi magbibigay ng pera, hindi sila titigil. Maaari ko kayong bigyan ng pera. Ibigay ninyo sa akin ang cellphone. Ililipat ko sa inyo ang pera. Ate, kung naging matalino ka lang kanina, hindi ka naman sana nagdusa. Sandali. Galit na galit ang babaeng ito sa atin. Kung magbigay siya ng pera, magsusumbong kay Gu Yanchen. Mamamatay tayong 3. Hindi ako magsasalita. Hindi ako naniniwala sa babae. Maliban kung matutulog ako sa kanya. Kapag nakatulog ako sa iyo, bigyan kita ng 10 tapang.
Hindi mo rin masasabi kay Gu Yanchen niloko mo siya. Dalhin mo siya sa kwarto. Pakawalan mo ako. Ayan, sigurado na ang 5 milyon. Anak, mamaya, pipili si nanay ng pinakamagandang babae para maging asawa mo. Gino, ang lokasyon ng cellphone ng ginang nahanap na lumalabas na nasa probinsya niya. Tawagin ang lahat. Umalis na agad. Huwag kang lumapit. Huwag lumapit. Huwag kang mag-alala. Napakalakas ko. Siguradong kapag nasubukan mo ng isang beses, hindi mo na magugustuhan si Gu Yanchen, yung mestizo na iyon. Ang makatulog sa babae ng pinakamayamang tao sa syudad. Sulit na ang buhay ko. Bitawan mo ako. Huwag. Mamaya, magmamakaawa ka sa akin. Ngayon, dapat kitang mapasuko sa kama. Gu Yanchen. Iligtas mo ako. Sinong pumipigil sa akin? Gu. Ginong Gu. Mamatay ka. Hulihin ninyo silang lahat. Gusto kong makipag-ayos sa kanila ng mabuti. Opo. Wanning. Kumusta ka na? Gu Yanchen. Huwag kang mag-alala. Ang mga nanakit sa'yo. Gagawin kong alabok sila. Hindi. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang maghihiganti. Maawa ka, Ginoong Gu. Lahat ito ay dahil kay Suyali ang munting sinta na iyon ang may pakana. Nagkamali lang ako. Lumpuhin siya. Itapon sa tambakan ng basura bilang pataba. Opo. Kayo naman ang susunod. Wanning, hindi naman ako naging masama sa iyo sa mga nakaraang taon. Binigyan kita ng pagkain at tirahan, at inalagaan ko pa si Yanyan para sa iyo. Kahit na sa pagkakataong ito, naging baliw ako at nagkamali. Katumbas na rin iyon, di ba? Pagkain at tirahan. Oo nga. Ang kinakain namin ng anak ko ay ang mga tira-tira ninyo. Natutulog kami sa malamig na sahig. Pero ang bahay na iyon ay pinag-ipunan ng mga magulang ko para itayo. At may kapal ka pa ng mukha na sabihin na inalagaan mo si Yanyan. Noong maliit pa siya, naiinis ka sa kanyang pag-iyak kaya pinakain mo siya ng pampatulog. Mamaya, kung hindi ko natuklasan agad, muntik ng si Yanyan maibenta mo sa mga tao trafficker. Ako, takot lang ako na baka mapabayaan ka ng bata at mabalo ka habang buhay. At saka, kahit napahirapan kita ng kaunti, ginawa ko iyon para sa kabutihan ng angkan ninyong Su. Ang angkan ninyong Su ay si Yao Ting lang, ang natitirang lalaki. Babae ka lang naman sa huli, hindi makapagpapatuloy ng lahi. Kahit para sa kapatid mong lalaki, makatarungan lang na magtiis ka ng kaunti, di ba? Huwag mo na lang pansinin, okay? Hanggang ngayon, ipinagtatanggol mo pa rin ang yauting mo? Pero ipagtatanggol ka ba niya? Ate, mali ako, mali. Sa totoo lang, lahat ng ito ay ideya ng nanay ko. Wala akong kinalaman.
ang may sala ay dapat managot. Kung gusto mong maningil, sa kanya ka lumapit. Ate, noong bata pa ako, mahal mo rin ako. Ngayon, ako'y hindi maganda ang ugali. Nakinig sa mga salita ng nanay ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Oo. Noong bata ka pa, talagang mahal kita. Ako lang ang anak ng mga magulang ko. Itinuring kita na aking tunay na kapatid na lalaki. Pero ikaw, noong bata ka pa, sinasaktan at sinisigawan mo ako. Noong high school ka, para mapasaya ang tinatawag mong kuya. Gusto mo siyang hayaan na abusuhin ako. Hayop ka? Yauting, okay ka lang? Si Yauting ay bata pa. Hindi pa marunong. Ikaw, bilang ate, hindi ka ba pwedeng maging mapagbigay? Ganito kalakas ang tama mo? Mauubos ang tahanan ng pamilya Su? Ang ganitong tahanan, hindi na kailangan. Ate, pakiusap, palayain mo ako. Lahat ng pagkakamali, kasalanan ng nanay ko. Ipasok mo siya sa bilangguan. Wala akong reklamo. Hindi mo kayang isulat ang Su ng 2 beses. Tayo ay iisang pamilya. Nakita mo ba? Ito ang iyong minamahal mong anak na lalaki. Palagi mo siyang iniisip kahit na gumawa ng krimen. Pero paano kanya tratuhin? Imposible. Si Yauting ay hindi ganoong tao. Ganoon siya dahil pinilit mo siya. Pinilit ko. Bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Ang bote na ito ay may lason kayo dalawa. Isa lang ang mabubuhay. Nay, ako. Bata pa ako. Ayaw kong mamatay. Ikaw ang nanay ko. Dapat ibigay mo sa akin ang pagkakataon. Sa loob ng maraming taon, inalagaan at minahal kita. Para makaipon para sa iyo, nagkasakit ng cancer ang tatay mo. Hindi ko man lang siya pinaospital. Walang utang na loob kataksil. Tiniis mo, ipapatay mo ang sarili mong ina. Hindi ikaw ang mamamatay. Ako ang mamamatay. Ilang taon ka pa mabubuhay. Mas mabuti pang mamatay ako kaysa sa iyo. Ate, yung babaeng sumira sa pamilya nating sumasamang babae ay pinarusahan na. Patawarin mo na ang kapatid mo, ate. Kahit mali siya. Pero sa huli, siya pa rin ang tunay mong ina. Nagawa mo pang gumawa ng ganitong masamang gawain. Wala akong kapatid na tulad mo. Pero ate, sinunod ko lang ang utos mo. Yung bote ay may laman na tubig na may kulay. Hindi talaga lason. Gusto ko lang panoorin kayong mag-away. Niloko mo ako. Makikipagpatayan ako sa iyo. Walang kamalay-malay. Baliin ang kanilang mga kamay at paa. At dalhin ang lahat ng ebidensya ng krimen. Dalhin sa pulisya. Oo. Anong problema? Natakot ka? Hindi. Gusto ko lang ang kaluluwa ng tatay ko. Huwag akong sisihin. Huwag kang mag-alala. Ginawa mo lang ang dapat mong gawin. Mga biyenan, tiyak na hindi ka nila sisisihin. Yan Chen. Sige. Pagod ka na ngayon. Magpahinga ka ng maaga. Ngayong gabi, sa study room muna ako matutulog. Nagbigay na naman ako ng problema kay Guyan Chen. Galit ba siya sa akin? Pumunta na lang ako at humingi ng tawad. Ang babaeng ito, ang daming problema, wala pang 2 buwan, 2 beses na siyang nakidnap. Malapit na, ang kaarawan ng binata, tapos may ganitong gulo pa. Mula naman siya sa simpleng pamilya. Kung iyon ang babae, hindi naman ganyan. Kaya naman hindi nakapagtataka na sa study room natutulog ang binata. Ang tinutukoy nila ay malamang na si Guyan Chen ang magdadala sa akin para makilala siya. Ginang. Ang sinabi ninyo kanina, ulitin ninyo sa akin. Pilyo, dahil ba, lumabas si Waning, hindi ka sinabihan, at nagtatampo ka, sobra ka na. Mabait na bata si Waning. Paano mo pa magagalit sa kanya? Hindi ka ba natatakot na masaktan siya? Wala naman lola, wag ka nang makialam. Hindi mo alam ang sa amin. Paano hindi ko alam, Yan Chen? Kapag magkasama ang dalawa, hindi dapat pag-awayan ang tama at mali. Eddie, umatras ka. Ikaw, umatras ka ulit. Ikaw, laging umaatras, laging sumusuko para lang magpatuloy ang buhay.
Lola, hindi ako galit kay Waning, galit lang ako sa sarili ko. Bakit hindi ko kayang magtiwala sa akin si Waning umasa sa akin? Ang kanyang mga problema sa simula sabihin sa akin, hayaan akong ayusin. Pero tama ka, Lola. Kailangan magpatuloy ang buhay. Naniniwala ako na kung magsusumikap ako balang araw, si Waning ay lubusang magtitiwala sa akin. Saan ka pupunta? Humingi ng tawad kay Waning. Gu Yanchen. Waning, may gusto akong sabihin sa iyo. Buti naman. May sasabihin din ako sa iyo. Sige, ikaw muna. Hindi dapat ako tumahimik kaninang hapon. At tumakbo na lang. Nag-abala ako sa iyo. Pasensya na. Ako dapat ang humingi ng tawad. Hindi pa ako sapat na mabuti. Hindi kita napasabi agad ng mga problema mo. Matutulog ako sa study room. Hindi dahil galit ako sa iyo. Gusto ko lang mag-isip. Waning, gagawin ko ang lahat para maging mas mabuti, para bigyan ka ng mas maraming seguridad. Maniwala ka sa akin, okay? Ang lambing ni Gu Yanchen. Parang lalo akong nahuhulog. Gusto kong laging kasama siya. Ikaw ba ang gumawa nito? Dinala ni Lola si Nyanyan sa bakasyon. Kaya pinahinga ko ang mga katulong. Kaya ako na lang ang nagluto para sa iyo. Sana magustuhan mo. Siyempre magugustuhan ko. Mukhang masarap. Ano iyon? Regalo ni Nyanyan para sa iyo. Sabing ikaw mismo ang magbukas. Okay na. Kumain na tayo. Ang bait ni Gu Yanchen sa akin. Dapat din ako gumawa ng paraan para suklian siya. Oo nga. Sinabi ng katulong kahapon na malapit na ang kaarawan niya. Yanchen, narinig ko na malapit na ang birthday mo. May wish ka ba? Kumain ka muna. Pupunta na ako sa kumpanya. Binibini, may hindi kayo alam. Ang kaarawan ng binata ay bawal sa pamilya Gu. Bawal? Ano ang ibig sabihin ng bawal? Ang kaarawan ng binata ay kapareho ng araw ng isang tao. Ang taong iyon ay may nangyari. Simula noon, hindi na nagdiwang ng kaarawan si Ginoo. Ang taong iyon. Ay, yung noong nakaraan, si Ginoo ang gusto kayong ipakilala sa inyo. Binibini, ang iba pa, bilang isang katulong, hindi na ako dapat magsabi ng marami. Baka hintayin nyo na lang si Ginang na bumalik at tanungin siya. Muli, ang taong iyon. Ang damdamin ni Gu Yanchen para sa kanya ay sobrang lalim pala. Hindi na ako dapat ganito duwag at tumakas. Dapat ko munang alamin ng malinaw. Kung aaminin mismo ni Gu Yanchen na iyon ang tunay niyang mahal, saka ako gagawa ng desisyon. Gu Yanchen? Yanchen, pwede mo bang sabihin sa akin, yung taong gusto mong ipakilala sa akin noong araw na iyon, sino ba talaga? Siya? Totoo bang para sa iyo napakahalaga? Siya. Ngayon, dadalhin kita para makilala siya. Sasabihin ko lahat ng bagay sa iyo.
Ito ang ancestral house ng pamilya namin. Nakatira siya rito. Palagi siyang nandito. Mahigit 10 taon na. 10 taon. Sila ba'y magkaibigan mula pagkabata? Binata. Ginoo. Masama ang timpla niya ngayon. Pumunta siya sa hardin kaninang umaga. Kahit anong sabi namin, ayaw niyang bumalik. Pupuntahan ko siya. Dito ka muna maghintay. Bihira ko siyang makita na si Gu Yanchen ay nag-aalala ng ganito. Siguradong mahal na mahal niya ang taong iyon. Ang ganda niya. Mukha siyang napaka-elegante at marangal. Parang At sobrang close pa kay Gu Yanchen. Sino ba talaga siya? Ikaw si Suwaning. Wah, ako nga. Pasensya na. Dati, hindi ko talaga alam na mayroon ka. Vanang, ito ang nanay ko. Siya ang nanay mo. Ang awkward. Muntik na akong magkamali ng malala. Ang nanay ni Gu Yanchen na napagkamalan kong kanyang puting buwan. Siyempre naman. Bakit mo naitanong yan? Wala. Naiisip ko lang. Napakabata mo po talaga. Ang ganda-ganda. Yanchen. Madalas kong marinig mula sa kanya tungkol sa iyo at kay Nian Yan. Matagal ko na kayong gustong makilala. Halika, umupo ka. Ang ganda talaga. Kaya pala mahal na mahal ka ni Yanchen. Ang pulseras na ito ay iniwan sa akin ng lola ni Yanchen. Ngayon, ibibigay ko na sa iyo. Anak, Bumalik ka na pala. itago mo agad ang pulseras. Ano ba talaga ang nangyari? Nanay. Siya si Suwaning. Ang asawa ko, tingnan mo ng mabuti. Pasensya na. Nakagulat ba ako sa'yo? Mabuting bata. Itago mo ito. Medyo pagod ako. Kailangan kong magpahinga. Ihahatid ko si nanay para magpahinga. Hintayin mo ako sandali. Kuya Yanchen, binisita ko si Tita Shu. Narinig ko na nagkasakit ulit si Tita Shu. Sino ka? Kumusta? Ako si Suwaning. Ikaw pala iyong may bitbit na pasanin babaeng taga-bukid na nag-asawa sa pamilya Gu. Nakakapagtaka. Unang beses mong makita si Tita Shu at bigla siyang nagkasakit ikaw. Baka naman isa kang malas na tao. Bakit ka nandito? Kuya Yanchen, kumusta si Tita Shu? Matagal na siyang hindi nagkasakit. Bakit ngayon biglang? Nagkataon lang. Uminom na si nanay ng gamot at natutulog na. Huwag kang mag-alala. Kuya Yanchen, Ilang araw na akong naghahanap. ng reseta para sa sakit ni tita. Tingnan mo, namumula na ang mata ko sa kakapuyat. Mamaya, ipapatingin kita sa doktor. Huwag kang magpakapagod. Xiao, isasama ko na si ate mo. Gusto ko si Gu Yanchen. Gusto ko na siya ng mahigit 10 taon. Bakit? Sa pagdating mo lang, naagaw mo siya sa akin. Dapat akin si Gu Yanchen. Yanchen. Ma, ano ba talaga ang nangyari sa kanya? At ang sinabi niyang anak na babae ay, Ang tinutukoy niya ay ang tunay kong kapatid na babae. 20 taon na ang nakalipas. Noong kaarawan namin ng nanay ko, si tatay, kasama ang kapatid kong babae, bumili ng regalo para sa kaarawan.
Pero naaksidente sila. Agad na namatay sina tatay at ang kapatid kong babae. Hindi. Pagkatapos ng araw na iyon, nagkasakit ng malubha ang nanay ko. Pagkagising, nawala sa kanyang katinuan. Ang mga pangalan ni na tatay at ng kapatid kong babae, naging bawal na banggitin. Kami ng nanay ko. Hindi na rin nagdiwang ng kaarawan. Bakit kaya ang nanay ko kanina? Bakit kaya nagkaroon siya ng episode kanina? Dahil sa pulseras na ito, Pulseras. mayroon ang kapatid kong babae, isang eksaktong kaparehong pulseras. Araw-araw sinusuot. Kaya nung makita siya ni nanay, Ah, ganoon pala. Pero ito ay pulseras na ibinigay sa akin ni Nyan Nyan. Paano naging nagkataon ito? ito ay ibinigay sa'yo ni Nyan Yan. Sabi ni Nyan Nyan ito ay gawa niya mismo. Ganoon ba? Pasensya na. Kung alam ko lang hindi ko na sana sinuot ang pulseras. Wala itong kinalaman sa'yo. Huwag kang mag-alala. Pwede ko pa bang bisitahin si nanay? Nakatira siya mag-isa sa lumang bahay. Parang sobrang malungkot. Sa susunod na lang, hayaan mo na siyang kumalma. Sa panahong ito, si Shuyao ang kasama niya. Yung babae kanina ay si Lin Shuyao, siya ay matalik na kaibigan ng kapatid kong babae, at itinuturing na isang matandang kaibigan ng pamilya. Para siyang batang hindi pa lumaki. Kung may nagawa man siyang mali, huwag mo na lang pansinin. Nagkamali ba ako ng dinig? Ang tono ni Yan Chen. Parang sobrang mahal niya ito. Okay lang. Ano man ang mangyari. Dapat akong magtiwala kay Yan Chen. Madam, bakit kayo mismo nagluto? Nakita ko sa recipe ng herbal na pagkain may isang sabaw na pampalakas angkop para kay nanay, kaya naisip ko na magluto at dalhin sa kanya. Kahit sa panahong ito hindi ko siya maaaring bisitahin. Ngunit umaasa ako na may magagawa ako para sa kanya. Para mas maging masaya siya. Madam, napakabuti ninyo. Ihanda ang sasakyan, ihahatid ko na ngayon. Maabala kita ibigay itong sabaw kay Madam Malas. Malas, may kapal ka pa ng mukha. Nung huli, pinaatake mo si Tia Shu. Hindi pa ba sapat? Ngayon, ginagawa mo ulit. Gusto mo bang makita si Tia Shu? Na maaksidente sa harap mo? Saka ka lang masaya, huwag kang magsalita ng kung ano-ano dito. Pumunta ako para dalhan ang biyenan ko. Ng sabaw pampalakas. Sabaw pampalakas? Ang mga sangkap ni Tia Shu ay ang pinakamagaganda sa mundo. Organic na pagkain. Pati ang tubig ay mula sa Alps na in-air freight. Ang ginagawa mo. Ay hindi kinakain kahit ng aso ng Go. Kunin mo ang gamit mo at umalis ka na. Ikaw ang dapat umalis. Huwag mong kalimutan, ito ay bahay ng Go. Ako ang kabiyak ng anak ng Go. Ikaw ang tagalabas. Kabiyak ng anak ng Go. Dapat ako iyon. Magkaibigan kaming magkalaro ni Yan Chen mula pagkabata. Kung hindi ka lang walang hiya na sumakay sa kanyang kama. At nanganak ng maliit na cute. Pakakasalan ka ba ni Yan Chen? Magkaibigan mula pagkabata. Kung matagal na kayong magkakilala, bakit si Gu Yan Chen? Hindi ka pa pinakasalan. Kami ay nag-uusap na tungkol sa kasal. Kung hindi ka sumulpot, kasal na kami. Kahit anong sabihin mo, hindi kita paniniwalaan. Paano kung mayroon ako? Ebidensya ng pagmamahalan natin? Kaya mo bang tingnan? Tingnan mo ng mabuti. Itigil mo na ang iyong pangarap na prinsipe na umiibig sa Cinderella. Panaginip. Buong araw akong nakipaglaro kay Eyaw. Napakasaya. Nanaginip ako ulit tungkol kay Ayaw. Ang kanyang ngiti ay napaka-cute pa rin. Ngayon, nakita mo na ba ng malinaw? Ang mga diary na ito ay lahat isinulat ni Kuya Yan Chen. Para sa akin, Lin Shuyao, ang relasyon namin Ay halos 20 taon na. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Ikaw, walang kahihiyang kabit. Pero pumagit na ka. at sinira ang kaligayahan ko. Kung alam mo pa kung paano, Isulat ang salitang kahihiyan. pinapayo ko sa iyo na agad mong isama ang iyong munting mahal
at umalis sa pamilya Gu. Huwag kang mag-alala, tiyak na. Bibigyan kita ng malaking kabayaran. Kaya pala si Gu Yanchen ay may ibang minamahal. Kaya pala sa loob ng mahabang panahon, sabi lang niya ay pananagutan ako. Hindi niya sinabing mahal niya ako. Hindi, Su Waning, hindi mo dapat iyon isipin. Sinabi mong dapat kang magtiwala kay Gu Yanchen. Kahit anong mangyari, kailangan mo siyang harap-haraping alamin ang totoo. Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ang bagay sa pagitan namin ni Gu Yanchen ako na ang mag-aalala. Hindi mo kailangang sabihin. Ang cute mo, hindi ka pa rin sumusuko. Ganyan na lang. Yanchen, may kailangan ako sa iyo. Ano ang gusto mo at nagmamadali ka? Gusto ko sanang itanong sa iyo tungkol kay Lin Shuyao. Shuyao? Ano ang tungkol sa kanya? Ginogu, may masamang balita. Tumawag mula sa lumang bahay. Na-ospital si Madam dahil sa lason. Shuyao, anong nangyari? Paano nalason ang nanay ko? Siya ang naglagay ng lason kay Tita Shu. Ano bang sinasabi mo? Ngayon, si Waning ay hindi talaga pumunta sa lumang bahay. Yanchen, pumunta ako sa lumang bahay. Bakit ka pumunta sa lumang bahay? Hindi ko ba sinabi na huwag ka munang pumunta? Sa tingin ko lang si Lola ay nag-iisa sa lumang bahay. Nag-iisa siya. Gusto ko siyang alagaan. Alagaan? Ang alagaan mo ay ang pagbibigay kay Tita Shu ng may lason na sabaw. May lason na sabaw? Imposible. Nagmamatigas ka pa. Si Tita Shu ay uminom ng sabaw na dinala mo at nawalan ng malay. Sabi ng doktor na may lason ang sabaw. Imposible. Ang sabaw na iyon. Marami akong hinanap na recipe at maingat na pumili ng mga sangkap habang niluluto ko. Nakita rin ito ng katiwala. Anong magagawa kung nakita niya? Hindi naman siya sumama sa iyo. Marami kang pagkakataon na maglagay ng lason. Bukod dyan, ikaw ang dahilan kung bakit nagkasakit si Tita Shu. Ngayon, sinabi na ni Kuya Yanchen na huwag ka nang pumunta. Bakit ka pumunta? Ano ba talaga ang intensyon mo? Gusto ko lang maghatid ng sabaw. Iniisip ko, ihahatid ko lang ang sabaw at aalis na, para hindi ako makita ni nanay. Gusto ko lang siyang makapagpahinga, para hindi siya ma-stress. Pero nilason mo siya. Hindi totoo iyon. Yanchen, maniwala ka sa akin. Ngayon, mayroon ng matibay na ebidensya. Shuyi, ang dahilan kung bakit siya nasa loob ng emergency room ay dahil uminom siya ng iyong nakalalasong sabaw. Gusto mo pa bang linlangin si Yanchen ng iyong mga magagandang salita? Yanchen, huwag kang maniwala sa babaeng ito, niloloko ka niya. Tiyak na gusto niyang dahilan ng pagkasakit ni Shuyi, natatakot na palayasin siya ni Shuyi mula sa pamilya Gu, kaya gusto niyang lasunin si Shuyi. Huwag kang mag-akusa ng walang katotohanan. Ako ang walang katotohanan. Kung gayon, bakit ang lason ay natagpuan sa sabaw na dala mo? Nasuri mula sa sabaw na iyon. Maaari mo bang ipaliwanag iyan? Ako. Tama na. Yanchen, dapat mong hulihin ang masamang babaeng ito at arestuhin. Ang bagay na ito ay tiyak na hindi ginawa ni Waning. Yanchen, bakit hindi ka naniniwala na siya ang naglagay ng lason? Ang sabaw ay siya talaga ang nagdala. Dahil naniniwala ako kay Waning. Kahit ang buong mundo ay pinaghihinala ang naglagay ng lason, siya ay tiyak na hindi. Yanchen, salamat. Salamat sa iyong paniniwala sa akin. Bobo. Ikaw ang asawa ko. Hanggat sinasabi mong hindi. Maniniwala ako sa iyo. Yanchen,
Talaga bang pinagkakatiwalaan mo? Ang babaeng ito? Paano kung Wala nang paano kung. Kung gusto mong malaman ang totoong salarin, simple lang. Kamakailan, nag-install ako ng hidden camera sa lumang bahay. pero Sa daan, pinapunta ko na ang isang tao para kunin ang footage. Malalaman na natin ang totoo sa lalong madaling panahon. Ginoong Gu, naimbestigahan na ang lahat. Yan Chen, Naalala ko bigla. na may kailangan ako sa bahay. Uuwi na muna ako. Si Alice na Echo. Bitawan mo ako. Ayaw kong pumasok. Ginoong Gu, nakuha na ang footage. Ang taong naglagay ng lason sa asawa ni Ginoong Gu ay si Lin Shuyao. Anong sinasabi mo? Paano kung malalason si Ma'am Shu? Ito. Papaano mo ipapaliwanag? Noon, tinitimpla ko lang ang sabaw na iyon. Miss Jiang, wag na kayong magpaliwanag. Nahanap ko na ang bote ng lason. At dito, ang mga daliri ninyo lang ang naroroon. Yan Chen, pakiusap. Alang-alang sa ating samahan, patawarin mo ako ngayon, okay? Nilason mo ang nanay ko. At sinubukan mong i-frame ang asawa ko. Sinabi mong pakakawalan kita. Kuya Yan Chen, nagkamali ako. Natatakot lang ako na aagawin ka ni Suwaning. Kaya, nabulag ako. Ginamit ko itong paraan para paalisin, Kuya Yanchen. Pakiusap, Sa ngalan ng pagmamahal ko sa iyo nitong mga nakaraang taon. patawarin mo ako ngayon. Hindi na ako uulit. Oo nga pala, At si Ayaw. Kung malaman ni Ayaw, siguradong papatawarin mo rin ako. Huwag mong banggitin si Ayaw. Wala kang karapatang sabihin ang pangalan niya. Ayaw. Hindi ba iyon ang tawag ni Yanchen kay Lin Shuyao? Bakit? Nitong mga nakaraang taon, dahil kay Ayaw, inalagaan kita ng mabuti, hindi ko inaasahan. Napalalakihin mo ang iyong ambisyon. Gu Yan Chen, kayong magkapatid na Gu, ang unang lumapit sa akin. Ang kapatid mong si Gu Yunrong ang nagpilit na maging kaibigan ako. At ikaw, Pagkatapos mamatay ni Gu Yunrong, inalagaan mo ako ng husto. Lumapit ka sa akin. Ngayon sasabihin mong may ambisyon ako. Huwag mong gawing kaawa-awa ang iyong sarili. Alam mo naman na inalagaan kita. Dahil lamang, kaibigan ka ng kapatid ko. At ang pangalan mo ay may salitang wrong, tulad ng sa kanya. Kaya ang Ayaw sa diary na iyon ay ang kapatid ni Yanchen. Muntik na naman akong magkamali kay Gu Yanchen. Hindi ako naniniwala. Yanchen, gusto mo talaga ako dati pa. Siya ang dahilan. itong munting sinta. Sumira sa atin. Kung magsalita ka pa ng masama sa asawa ko, papatayin kita. Hilain si Lin Shuyao palabas. Saktan ninyo siya ng todo. At kasama ang ebidensya, ipadala sa pulisya. Opo. Yan Chen, Gu Yan Chen, napakasama mo naman. Pasensya na, Waning. Naapi ka na naman. Hindi. Ngayon, ako naman dapat ang humingi ng tawad. Noong naghatid ako ng sopas, pinakita sa akin ni Lin Shuyao ang dati mong diary. Sabi niya, ayaw na nakasulat ay siya. Ako, muntik na akong maniwala sa kanyang kasinungalingan. Akala ko mahal mo ako. Paano mo mamahalin iyon? Ang mahal ko ay ikaw talaga. Ikaw, sabihin mo ulit. Waning. Sabi ko, mahal kita. Pero hindi mo sinabi sa akin. Dahil ngayon ko lang nalaman. Matagal na kitang minamahal ng sobra. Pasensya na, Waning. Ako'y masyadong manhid. Na naging dahilan para wala kang seguridad. Mula ngayon, gagawin ko. Araw-araw sasabihin ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Yan Chen. Gising na si nanay. Lalabas ako. Waning, huwag kang umalis. Nanay, kamusta ka na? Waning, lumapit ka. Nanay, hindi naman sa ayaw kitang makita. Nanay, handa ka na ba talaga? Huwag mong pilitin ang sarili mo. Ayos lang talaga ako. Waning, lumapit ka kay nanay. Ano ang gagawin? Iikot ba o hindi? Bahala na, sugal na. Tingnan mo. Okay na si nanay. Nanay, Ayos ka na ba? Hindi pa ako gumaling.
Pero hindi ko alam kung bakit. Kapag nakikita kita ang gaan ng pakiramdam ko. Yung mga bagay na bumabagabag sa akin, na para akong hindi makahinga parang nabawasan ng marami. Talaga? Kapag nakalabas ka na sa ospital dito ka na tumira sa amin, wala ka nang mag-isa na nakatira sa lumang bahay, araw-araw kitang sasamahan. Pero may sakit pa ako. Paano kung? Walang paano kung. Sige, usapan na. Kapag nakalabas ka, sabay tayong uuwi. Si, Yanshan. Ngayong nalason ako tiyak na walang kinalaman si Waning. Huwag mo siyang paghinalaan. Wala kang dapat ipag-alala, nanay. Nalaman ko na ang buong pangyayari. Si Lin Shuyaw ang may gawa. Hindi lang ikaw ang nilason niya. At gusto pa niyang isisi kay Wanning. Talagang hindi mo alam ang nasa puso ng tao. Ang bait namin sa kanya. Tapos, ginawa niya ito, Yanshan. Huwag mo siyang palampasin ng ganoon na lang. Si Waning ay parang anak ko na. Walang sino man ang pwedeng manakit sa kanya. Nanay, kanina sinabi mong anak. Nanay, sa loob ng maraming taon, ngayon lang kayo nagsabi ng dalawang salitang yan. Oo nga. Nasabi ko ang anak na babae. At saka, hindi ako naatake pagkatapos sabihin. Waning. Lahat ng ito ay dahil sa iyo na swerte na dala mo. Ikaw talaga ang swerteng bituin ng pamilya Gu. simula ngayon, araw-araw ko kayong sasamahan. Ang inyong katawan tiyak nagagaling ng higit pa. Mabuti, napakabuti. Tama. Naalala ko, binigyan mo pa ako ng apo na babae. Bakit hindi siya dumating? Si Nian at ang kanyang lola sa tuhod nagbakasyon. Babalik sila ngayong araw. May picture ba siya? Ipakita mo sa akin. Mayroon nga. Pero, si Nian at si Ayaw medyo magkamukha. Natatakot ako na baka kapag nakita ninyo siya ay... Huwag kayong mag-alala, hindi ako magkakaroon ng problema. Halika, pakibilisin, ang picture ng apo ko, ipakita mo sa akin. Ginoong Gu, may masamang balita. Ang batang babae ay dinukot. Anong nangyari? Hindi ba nagbakasyon si Nian? Sino ang dumukot sa kanya? Si Lin Shuyaw ano? Paano naging siya? Habang hindi tayo nakatingin, si Lin Shuyaw ay nakatakas. Noon, nagkataon na ang matandang ginang ay nag-uwi ng munting binibini. Kaya si Lin Shuyaw ay sinaksak ang matandang ginang at hinostage ang munting binibini. Saan ngayon si Nian? Kakakuha ko lang ng balita, si Lin Shuyaw ay dinala ang munting binibini sa abandonadong gusali sa labas ng bayan. Sabi pa niya, na kayo at si Jigu ay pumunta agad sa kanya. Kung hindi, papatayin niya ang munting binibini. Yanshen, bilis tayo, iligtas si Nian. Si, Teka, sasama ako. Nanay. Ako at si Wanning na ang bahala dito. Dito ka lang at maghintay ng balita. Huwag mo kaming alalahanin. Oo nga. Tiyak na ililigtas natin si Nian. Siya, dito ako maghihintay sa inyo. Sana ay mailigtas ninyo ang apo ko. Ito ang larawan ni Nian. Si Nian ay medyo kamukha ni Ayaw. Natatakot ako na baka kapag nakita mo siya. Hindi iyon mangyayari. Hindi ako maaaksidente. Paano nangyari ito? Si Nian ay kamukha na kamukha ni Ayaw. Yaw, mama. Ayaw ko. Nanay, tatay, iligtas ninyo ako. Nian. Huwag kang lumapit. Kung hindi, papatayin ko siya agad. Nian. Wanning. Lin Shuyaw. Pakawalan mo ang anak ko. Ano ang gusto mo? Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Master Gu.
Gusto kita. Ibibigay mo ba? Akala ko. Anong nangyari kay Mr. Gu? Laging malamig ang mukha. Meron ka pala ring kinakatakutan. Tatay, iligtas mo ako. Natatakot ako. Basta pakawalan mo ang anak ko, maaari kong ibigay sa iyo ang buong grupo Gu. Mr. Gu, sa tingin mo ba tanga ako? Kunin ko ang grupo Gu mo, mamaya ay papatayin mo ako. Ganito na lang. Bibigyan kita ng palaisipan. Kung masagot mo ito ng tama, Mabubuhay ang anak mo. Napakasimple. ang anak mong babae at ang asawa mo. Isa lang ang pwedeng mabuhay. O, papatayin ko siya. O, lulukso siya mula doon. Tatalon ako. Kahit ano, gagawin ko para sa'yo. Basta pakawalan mo ang anak ko. Wag patayin ang nanay ko. Waning, pakalmahin mo ang sarili mo. Hindi ako mapakalma. Gusto kong iligtas ang anak ko. Basta mabuhay siya. Pumayag akong mamatay. Hindi pwede. Nakita mo ba, munting dalaga, ang tatay mo, hindi ka talaga mahal. Mas gusto pa niyang mamatay ka. Manahimik ka. Inuutusan kitang pakawalan si Nyanyan. Kung hindi, papatayin kita agad. Patayin mo ako. Alam ng tatay ko na nakasama kita. Agad niya akong itinakwil. Wala na akong anuman. Wala na akong ibang daan. Pero kahit mamatay ako, isasama kita. Ang mga mahal sa buhay ni Gu Yanchen. Niyan. Ayaw. Iniligtas ka ni nanay. Nanay. Bakit? Bakit ikaw rin ay nagtatanggol? Si Suwaning at ang kanyang anak sa labas. Sa loob ng maraming taon, kasama kita. Inalagaan kita, bakit hindi mo ako tinutulungan? Shuyaw, ito si Ayaw. Paano mo masasaktan si Ayaw? Ako si Ayaw, simula ngayon magiging magkaibigan na tayo. Siya. Paano siya naging katulad ni Ayaw? Dali, hulihin ninyo siya. Ayaw. Nakalimutan ko ang iyong mukha. Nanay, ano ang pakiramdam mo? Okay lang ako. Okay lang din si Ayaw. Sa wakas, naipagtanggol ka ni Ayaw. Ayaw, Nanay, miss na miss kita. Niyan. Dalhin sa ospital. Kumusta ang nanay ko? Bakit hindi pa siya nagigising? Ang pasyente ngayon ay nasa pseudo-coma. Siya ay nalulunod sa kanyang sariling ilusyon na ginawa niya. Maliban kung siya mismo ang gusto, walang sino man ang makakagising sa kanya. Ano ang gagawin natin? Lola, gising ka na, pakiusap. Yan Chen, tingnan mo si nanay. Siya. Umiiyak siya. Doktor, ano ang nangyari? Sa medisina, talagang may ganitong kaso. Kapag ang pinakamalalim na sugat sa puso ng pasyente ay nahawakan at naaayos, posibleng ang pasyente ay lumabas sa guni-guni. Ang pinakamalalim na sugat. Ay si Ayaw. Niyan, tawagin mo ulit si Lola. Sabihin mo na lahat kami ay miss na miss siya at naghihintay na umuwi siya. Oh. Lola, naririnig mo ba si Nian? Miss na miss ka naming lahat. Saan ito? Nanay? Ayaw? Nanay! Ngayon, pinrotektahan ni nanay si Ayaw. Ayaw, ang alaga ni nanay. Pasensya na, Ayaw. Hindi ka sinisisi ni Ayaw, nanay. Ayaw ni Ayaw na makita kang umiiyak. Matapang si Ayaw. Hindi na umiiyak si nanay. Hindi na talaga. Kampante na si Ayaw. Nanay, pupunta si Ayaw sa isang napakagandang lugar. Naghihintay sa akin si tatay doon. Nanay, maging masaya ka araw-araw. Ayaw. Ayaw? Lola, gising ka na.
Nay, tatay, lola, gising na! Ma, okay ka lang? Hindi ko pa naramdaman na ganito kaganda. Yan Chen, nasagip ko si Ayaw. Sabi ni Iyaw, hindi niya ako sinisisi. Pinatawad na niya ako. Ma, Sa wakas, makakasama ko na kayo, at makakauwi na tayo. Lola, bumalik na sila. Bumalik na si lola. Lola, bumalik na kami. Mabuti naman at nakabalik kayo, Ruoyo. Ang hirap ng pinagdaanan mo sa mga taon. Nanay, pinag-alala ko kayo. Salamat kay Waning at Nianyan, kaya ako gumaling. Umuwi tayo sa bahay. Oo, sina Waning at Nian, sila ang swerte ng pamilya Gu. Huwag na tayong tumayo sa labas. Umuwi na tayo. Umuwi tayo at mag-usap ng maayos. Tatay, nagugutom ako. Sakto. Ngayon, buong pamilya tayo. Bakit hindi tayo magsama-sama at gumawa ng dumplings? Hayaan nating magpahinga ang mga katulong. Tayo na mismo ang gumawa. Ayos? Gusto ko talaga kumain ng dumplings. Tutulong din ako sa paggawa ng dumplings. Ang bilis ng panahon. Bukas ay ang kaarawan ko at ni Yanchen. Yanchen. Nanay, matagal na tayong hindi nagdiwang ng kaarawan. Bukas, magdiwang tayo ng sama-sama. sige. Lola, anong klaseng regalo sa kaarawan ang gusto mo? Ibibigay sa iyo ni Nian. Basta galing sa aking apo, Lola, kahit ano ay gusto ko. Wanan. Salamat.